So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, may bali-balita nga po kahapon na makakaroon na naman ng reshuffle, no? So, ang reshuffle po na to, mukhang mapapalitan na po yung DILG natin. At saka, pati po yung DPWH natin mapapalitan na, pati rin po DOTR. Ayun pong bali-balita ngayon. Oo. So, ito Siyempre hindi chismis to, no? Meron tong reference. Yan. So, ito yung reshuffle. May napansin ba kayong nadagdag? Oo, si Idol. Oo. Si Benor Abalos, babalik! Babalik si Benor Abalos, oo. So, alam nyo, no? Sayang si Abalos talaga, no? Ito kukwento ko lang din, no? Si Abalos kasi, no, nung kung napansin nyo, nung una, talagang sa survey, pasok talaga dapat. Top 8, top 7, ganun dapat si Abalos. Pero eventually, nung election, no, talagang, ewan ko lang, sumabay talaga yung pag-aresto kay Digong, Actually, sa totoo lang, mga kababayan, no, naging malaki po talaga yung impact, no, pag-aresto kay Digong. No, doon nga po sa resulta nga po ng election noong 2025. No, tingnan nyo, no, marami po sa mga alyansa ng Bagong Pilipinas ang hindi nakapasok. Oo. Isa yon sa mga rason. Pangalawang rason, yung hindi nga kami pinapasok, kami mga vlogger sa alyansa. O dahil po dyan kay doon sa babaeng convicted. Doon sa babaeng convicted, doon cyber libel, tinatanggi niya pa. Sabi niya, ako? Powerful, oo. Di ba tropa mo sila, si Emerald tsaka si Patricia? Sinabi ko na, si Emerald tsaka si Patricia. Tropa niya kasi yon. So, ang ginagawa niya, huwag mo ipasok si Takero dyan sa alyansa. Si Mima, huwag mo na ipasok. Si Mike Cerbero, huwag mo na ipasok. Si Coach Jarrett, huwag mo na ipasok. Lahat kami, di na nakapasok dun sa alyansa ng Bagong Pilipinas na hindi sana kahit paano, makatulong sana kami. Dahil sa kanya, ayaw niya aminin samantalang inamin niya naman na malapit siya sa PCO dati. Si Chanko pa yan, isa pang may kasalanan yan. Alam niyo ba, ito mga kababayan, no? Ito yung babae na nagban sa amin, no? Yusek yun Yusek. Yung nautungan ng vlogger na matanda, no? Yusek yun. Tapos, nung natapos na yung eleksyon ng alyansa ng Bagong Pilipinas, yung Yusek na po na yun, tinanggal po yan. Tinanggal bilang Yusek ng PCO kasi nga po, nag-wiretap. Na-content ko na yan Ang nangyari dyan sa babae po na yan, ang sumalo sa kanya, ito, si Toby Chanko. Secretary po siya ni Toby Chanko ngayon. Di ba? Lupit, no? Ayan po yung mga nagban sa amin dati. So, ito, pag-usapan natin to. Okay. So, sabi dito, yan, nakita nyo naman, si John Vic. Tapos si Abalos, si Herbosa, at saka si Vince Dizon. So, ayan ang mga nakalagay dyan. Sabi dito, no, Ferdinand Marcos Jr. is reportedly set to overhaul his cabinet, with his only signature standing between the administration and sweeping the shuffle of key department heads according to the veteran. Galing pala kay Montulpo pala ito, no? Okay. So, punta na lang natin siguro yung post ni Montulpo para maganda. Ay, thank you po, no? Okay. Sino yung babae na yan? Sinong babae na yon? Sino doon? Yung malapit sa PCO, yung PCO mismo. Yan, ito yung post ni Montulpo, no? So, ito yung post ni Montulpo. Okay. Sabi dito, pirma na lang ni Pangulong BBM ang kulang para sa reshuffle ng mga miyembro ng gabinete. So, ito na. Binanggit na dito. So, sa DPWH, mga kababayan, si John Vic Rimulya. Okay ba? Tingin okay ba? John Vic Rimulya, DPWH? Alam nyo, honestly, mga kababayan, no? Sobrang underwhelming po talaga ng performance si John Vic. Hello po, Ma'am Rowena. Si John Vic okay siya. Okay siya minsan. Pero meron siyang mga ginagawa na nagpapababa lalo ng kanyang karisma at saka ng optics sa mga mamamayang Pilipino. Ngayon, kung ililipat siya sa DPWH, no, sana baguhin niya yung style niya. Hindi pwede yung magpapapress con ka, tas ang konti ng mga nagawa mo.
Tapos kung makatawa ka, 1 minuto. Narinig nyo ng tumawa si John Vic Rimulya? 1 minuto eh. Balabiro ka talaga. 1 minuto. Yung mga reporter, kagano'n na lang eh. Tagal naman ng tawa. Alatang pilit yung tawa. 1 minuto yung tawa. Diyos ko na yan. So, si Vince Dizon, DOTR. So, bumalik si Vince Dizon sa DOTR. So, alam naman po natin no, na yung NAIA Terminal 3, nailipat na rin po sa DOTR ngayon. So, posible na nga po na baka isa ito sa mga posibleng gagawin ni Vince Dizon. Alam nyo dito ako hindi agree, no? Dito lang, no? Kung totoo itong listahan na to, hindi talaga ako agree kay Joey Salceda. No, si Joey Salceda po, dating ng Bicol, dating congressman ng Bicol, hindi ko siya type eh. At ang bali-balita mga kababayan, no, hindi rin po siya type ni Ralph Recto, si Joey Salceda. Single pa ba si John Vic? Alam ko may anak na yun. May anak na si John Vic. Pogi, no? Ay, John Vic, ang pogi mo talaga. Oh. Sarap mong kurutin sa utong. si Salceda kasi, dilawan yan. Oo, dilawan yan. Pero eventually, nung nakita nga po ni Salceda na yung polisiya ni PBBM na-align din po sa dilawan, so bumaliktad na rin si Salceda na si BBM pala, ano yan, dilawan yung style niya, ganun-ganun na rin si Salceda. Pero sana hindi matuloy si Salceda. Hindi ko siya type talaga, sa totoo lang. Tapos, syempre ito, idol natin to. Puta na. Benor Abalos, ang pag-asa ng bayan. Benor Abalos, para sa Senado. No? Benor Abalos po, para pa sa DILG. Di ba? Alam niyo mga kababayan, no? Si Abalos, no? Minsan pumapalpak minsan. No? Pero, doon natin makikita, no? Kung gaano siya kahusay. No? Tingnan nyo ha. Ito ayokong mag-compare sana kay John Vic at saka kay Abalos eh. Tingnan nyo ha. Doon lumabas po yung balita na si Alice Guo po nasa Thailand. Ang ginawa po ni Abalos, naghanap agad ng eroplano para arestuin si Alice Guo. Ganon, di ba? Ngayon, nung ito namang si Saldico na aresto po sa border, alam niyo, dapat gawin talaga doon ng gobyerno, puntahan dapat doon sa sa mismong lugar. Ganon. Na hindi po ginawa ni John Vic. No, well, sabihin na nga natin na baka hindi siya makaabot, at least nag-effort. No, kung yung point ko, di ba? Kasi medyo malayo, di ba? Di ba? Boundary ng ng Austria. Di ba? Boundary ng Austria yun kung saan nga nahuli itong si Alice Guo. Si Saldico. Nahuli na pala sa border. No, hindi man lang pumunta itong si John Vic. Nagawa nga ni Abalos ikaw hindi mo magawa. 'Di ba? Sabihin na nga natin malayo kasi marami pang stopover yan, malayo yun Europe yun At least sinubukan mong ulihin. At least sinubukan mong puntahan sana. Sa Abalos, husay yan, At ramdam ng mga taga Marikina. Ramdam ng mga taga Marikina talaga ang trabaho ng Abalos. So, Department of Trade, Frederick Go. So, okay na siguro, okay na yan. Huwag lang si Bongo. Oo. So, ngayon, alam nyo kasi ito alam nyo Tinatanong si Trillanes Di ba marami nagtatanong kay Trillanes na bakit hindi siya na-appoint? Alam nyo, hindi talaga pwedeng ma-appoint si Trillanes. Alam nyo, dito naging bayani si Trillanes Sa totoo lang, Mandaluyong pala, sorry, Marikina. Mandaluyong pala, oo nga pala. Ba't Marikina na sa nabanggit ko? Ito, si Trillanes mga kababayan, si Trillanes. Ito. Sa totoo lang, i-appoint talaga dapat yan. Yun nga lang, mas pinili po ni Trillanes na maging testigo po sa impeachment ni Sara. No?
Kasi tinanong ko nagtanong ako ano nangyari kay Trillanes? Kay Sentry pala tawag ko sa kanya Trillanes. Ay ma'am, ano po nangyari kay Sentry? Bakit nakala ko ba ma-appoint siya? So, alam nyo, no, namili kasi si Sentry. Nakwento sa akin, namili si Sentry na ako ba'y magpo-focus sa impeachment o magpapa-appoint. Kasi tingnan ninyo, hindi maganda sa mata ng taong bayan, nakaka-appoint mo lang tapos mag-witness ka sa impeachment ni Sara. Yun ang pinaka-reason daw talaga. Ay nasabi sa akin sabihin na nga natin na si Trillanes na appoint sa isang ahensya ng gobyerno. Tapos nakikita siya doon na titistigo sa impeachment ni Sara. So, sabi ni Trillanes, hindi ko naman kailangan masyado ng ganyan pa. At wala naman siyang planong tumakbo sa 2028 elections para sa yung appointment. Kasi malimit mga kababayan yung ibang mga politician nagpapa-appoint para preparation kung sakali sa election. Malimit ganon. Si Trillanes mga kababayan, hindi naman po siya tatakbo sa 2028 election. Pinupush niya po talaga si Risa Hontiveros. Yun. Ayun ang pinupush niya. Ayaw niya lang umamin. Hindi, umamin na pala siya. O nga pala. Umamin na pala siya. So, para po kasi daw sa kanya, mas importante mapa-impeach si Sara kasi dyan sa mga appointments na sa ngayon. Okay, sabi ko. Naisip ko lang, kasi naisip ko lang, kung ako si Trillanes, okay lang sa akin ma-appoint tapos tistigo. Kung ako, pero okay na rin ginawa niya kasi ang daming hawak po na ang dami pong hawak na ebidensya ni Trillanes Hindi lang tungkol sa mga bank accounts, pati rin po sa mga patayan na nangyari at tandaan po natin na siya rin po yung nag-file ng kaso sa ICC na pwede pong magamit sa trial. Di ba? So hindi sa totoo lang, dapat secret na naman to. Ano yan? According to Sentry, nag-uusap sila palagi ni PBBM. Sabi po ni Sentry yan sa akin. Kasi isang beses mga kababayan, gumawa ko ng isang reaction video, na 2022 elections pa pala yun. Ganoon nga. Na anti-Marcos pa si Sentry nun. Yun, bilang ng beses sa akin yung sekretary niya. Ano pa si Sentry dyan? Election pa yan, sabi niya gano'n. Tapos nung nakita nga kami, yung nga nabanggit niya, si Presidente kausap ko palagi. Sa ganun, okay. Balik na tayo doon, okay na, napahaba na yung topic ko. Yan, so, ayan po yan, so the President, sabi dito, will reveal the new position in cabinet in the SONA according to my Tweety Bird. Sa SONA niya mismo mo babanggitin? Di ba pwedeng bago mag-SONA, Sinabi ng aking tweety na hindi pabor si Ralph Recto kay Salceda bilang Finance Secretary. Hindi talaga pwede. O nga pala, Herbosa nga pala, hindi tatanggalin. O nga pala, ba't nga pala hindi tatanggalin yan? O Herbosa, o nga pala. Alam nyo, last na lang to, meron dalawang underperforming po talaga, na secretary po ni PBBM. Dalawa. Si Cristina Prasco at saka itong Ted Herbosa po na to. Ako ba, bakit din natanggal? Dapat natanggal na yan. So yun mga kababayan, so kayo po, so pabor ba kayo dito sa sa sinasabi nga po na posibleng reshuffle sa mga cabinet nga po ni PBBM. Actually, mabigat to Mabigat na mga ahensya to, DPWH, DOH, DOF, at saka DILG. Mga mabibigat po yan. So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, Okay, so next topic tayo. Pag-usapan natin ito next topic natin. Ayun nga pala, si Berhere, si Berhere yung dating secretary din po ng DOH, mukhang ayun po ang napag-uusapan na papalit kay Herbosa. Ayun ko lang kung totoo. Sana totoo.